Ang paglilinis na ito ay mas nakakapagod kaysa sa pagsasanay. Nang galitin mo si Kuya Marco, kumakain ka pa rito? Kukunin ka na namin. Huwag mo na siyang pakinggan. Binata, putulin mo ngayon ang 3 daliri mo, at bigyan mo ako ng 200,000 piso bilang pampalubag loob. Maaari kong isaalang-alang. Napayagan kang lumabas ng buhay mula sa Ramirez. Lumabas kayo. Lumabas kayong lahat. Nagkataon lang na nakapatay ako ng isang mamamatay tao. At akala mo hindi ka na matatalo? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino si Boss Victor. Ang gamot ng langit ay magsisimula ng mass production. Ang mga channel na binanggit ko kanina ay kailangang maisaayos at mapabuti sa lalong madaling panahon. Ano ang nangyayari? Gabriel, may kasama siyang ilang tao. May dalang mga electric baton. Sa kantin, hinarang nila ang lalaki na kasama ninyo kaninang umaga at may hinahabol. Pinalayas din niya kaming lahat. Ano? Paano nangyari yon? Teka lang. Anong nangyayari? Ma'am Sofia, kumakain din kayo? Ang sarap ng pagkain ninyo. Ikaw? Ayos ka lang? Sila? Nag-away sila dahil sa isang manok na hita. Nag-away sila at hindi ko na napigilan. Niloloko mo ba ako? Ma'am Sofia, ito'y binata na walang respeto sa mga kapatid. Kaya naisip ko, Hindi ba sinabi ko sa iyo? Kung may isa pa, tanggal ka na. Binaliwala mo ang sinabi ko. Ihatid sila sa ospital. Babayaran ng kumpanya. Simula bukas. Hindi na kayo kailangan pumunta. Hindi mo ba naintindihan? Sinaktan mo ang sarili mong tanod. Bakit ang bigat ng kamay mo? Hindi naman siya pamilya. Siya at ang pinuno ng pamilya Reyes. Mas malapit sila kaysa sa iyo. Tama ka nga. Kakasuri lang namin. Ang mamamatay tao na iyon. Talagang si Gabriel ang nagpasok sa kanya. Sa tingin ko, ang bagay na ito ay may kinalaman kay Carlos at hindi siya makakatakas sa pananagutan. Ang pamilya Reyes at pamilya Santos ay mga alipores lamang ng unang pamilya ng lungsod ng Liwanag ng pamilya Alcantara. Mula nang magpasya akong ilabas ang gamot ng langit sa mundo. Handa na ako. Harapin ang anumang kaguluhan o panganib. Binatang Reyes. Ako. Bigo ako. Binatang Reyes. Binatang Reyes. Si Marco de la Cruz ang may kasalanan. Kung hindi, hindi ako. Binatang Reyes. Carlos? Hindi mo pa kayang talunin ang isang tanod? Layas. Hoy, binatang Alcantara. Sa tabi ni Sofia Ramirez, may isang lalaking hindi kilala ang pinagmulan. Medyo mahirap. Hindi mo kayang gawin. Ako ay walang kakayahan. Mukhang hindi maaasahan, kayong mga walang kwenta. Hayaan na lang ang baliw na aso.
Kung gayon, Binatang Alcantara, ang napag-usapan natin dati, ang dalawang magkapatid na babae ng pamilya Ramirez. Gawin mo ang dapat mong gawin. Gusto ko lang ang gamot ng langit. A-class na wanted na criminal, pinakawalan na ang baliw na aso. Marco de la Cruz, tiyak na mamamatay ka. Una sa lahat, ang bantay ay bantay, ang driver ay ibang presyo. Si, iparada ng maayos ang kotse. Sumama ka sa amin sa loob. Personal na tanod. Hindi ba dapat personal mong protektahan ako? Dati sabi mo hindi kailangan. Ngayon kailangan na. Bawal ba? 1,000,000 piso. Ikaw? 2 milyong piso. Pero kailangan buong oras. Deal. Gutom na gutom, Ma'am Sofia. Dahil ngayon ay pinrotektahan kita ng napakahirap, hindi ba dapat bigyan ng reward na pagkain? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magsasamantala. Si, sweet and sour ribs. Cola chicken wings. Lotus root stir fry. At isang cold broccoli salad. Pwede ba? Sakto lang, bagamat medyo simple, pero kung ikaw, magandang Sofia, ang magluluto, ay tatanggapin ko naman. Nasa refrigerator ang mga ulam. Nasa doon ang kusina. Maaari ka nang magsimula. Ako na ang gagawa. Maliligo muna kami. Pagkatapos ng kalahating oras, kakain na tayo. Kain na. Tikman mo. Mukhang ang lasa ng mga ulam ay bagay sa dalawang binibini. Medyo okay lang. Ma'am Sofia, pagod ka. Kumain ka pa. Ang ate ko ay hindi kakain ng pagkain na galing sa mabahong lalaki na inabot mo. Sa tingin ko, hindi magandang mag-aksaya ng pagkain. Bakit ninyo ako tinitingnan? Kumain na kayo. Sa pilitang paglabag sa selyo, pagkasira ng supot ng estratehiya. Itong siguro. Lahat ng daya ay ginamit sa akin. Mukhang, kailangan ko pang protektahan si Sofia sa loob ng 3 buwan. Si. Marco, anong ginagawa mo? Hey. Mang Sofia. Gabi na. Hindi ka pa natutulog. Bukas ng 10 a.m., sasama ka sa akin sa isang lugar. Kami lang dalawa. Huwag kang malate sa gising. Saan? Sa mall. Ngayon, ang grupo ng Ramirez ay parang target. Mang Sofia, may lakas pa ba kayo loob na mamili? Hindi ba't nandyan ka para sa personal na proteksyon? Anong ginagawa mo? Hindi ka ba natatakot na ako ay galing sa mga pamilya? Magpapahinga muna ako. Tawagin mo ako pagdating natin. Ma'am Sofia, mag-shopping ka yata. Para sa'yo ito. Kahit papaano ay personal kong tanod ka.
Kailangan mong magmukhang disenteng-disente. Isipin mo na lang na ito'y reward sa pagprotekta mo sa akin kahapon. Kailangan kong subukan lahat ito. Kung hindi, ano? Dahan-dahan lang. Tama na siguro. Sa buong buhay ko, ang dami kong nasubukan na damit na hindi kasing dami ngayon. Ang gwapo ng nobyo ninyo, at maganda rin ang pangangatawan. Bagay sa kanya ang mga estilong ito. Hindi siya. Bahala na. Ipak na lang lahat ng mga damit na nasubukan niya. Ah? Opo, ay papak ko na po sila para sa inyo. Mang Sofia, alam ko kung mayaman kayo, pero hindi naman dapat ganito kalaki ang gastos. Kahit araw-araw kang magsuot ng isa, hindi mo pa rin mauubos. Gusto ko. Umuwi na tayo. Gutom na ako. Kumusta? Ate Sofia, saan kayo pumunta nang hindi ako kasama? Pagmulat ko ng mata, wala na kayo. Pinatulong ko siya maglipat ng gamit. Gutom ka na ba? Babalik na kami agad. May sniper sa labas. Manatili ka sa loob ng kotse, huwag gumalaw. May sniper sa labas. Manatili ka sa kotse, huwag gumalaw. ₱1 para sa buhay mo. Medyo kawili-wili. Tatawag ba ako ng tao? Wala ng oras. Hubarin mo ang medyas. Hindi ako nagbibiro. Bilisan mo, hubarin mo. Anong gagawin mo? Mag-sniperan tayo.
panloob na enerhiya. Ikaw ang unang taong nakaligtas sa akin. Pero tayo, magkikita ulit. Nagulat ka? Pasensya na. Biglaan kasi. Noong pinababa kita hindi ko nasukat ang lakas. Konti na lang. Malapit na tayo sa bahay. Kaya ko nang maglakad. Ibaba mo na ako. Baka makita ako ng kapatid kong babae. Huwag kang mag-alala. Wala siya sa sala. Tsaka, nasprayin ang paa mo. Paano ka lalakad? Paano mo nalaman na wala ang kapatid kong babae? Narinig ko lang. Huwag kang gumalaw. Okay ka na ba? Marunong ka rin ito. Walang masamang maraming alam. Madalas ka bang magmasahe ng iba? Huwag kang gumalaw. Wala pa noong dati. Ikaw ang una. Ikaw. Bakit mo ako pinoprotektahan ng todo? Dahil trabaho ko. Pinoprotektahan niya ako. Dahil lang sa trabaho niya. Sa tingin mo, maganda ba ako? Oo, maganda. Ano iyon? Anong ginagawa niyong dalawa? Sia, okay lang na pinaalis mo ako. Ngayon, kayo hindi na nagtatago, di ba? Huwag kang mag-imbento. Napilayan ang paa ko. Binasahi lang niya ang paa ko. Ikaw, umamin ka na. Wala talaga. Kanina, nasa labas kaming dalawa. Nakatagpo kami ng sniper. Nasaktan ang paa ko. Minasahi lang niya ang paa ko. Ano? May atentado sa gitna ng araw. Ang kapal ng mukha. Ate, wala kang ibang parte na nasaktan? Okay lang. Utang natin kay Marco ito. Hindi sapat ang isa laban sa marami. Nandito na tayo. Bukas, bibigyan kita ng isang gawain. Sige, lusob tayo. Gusto ko yan. Gusto kong kunin ang departamento na seguridad. Matapos matanggal si Gabriel, ang posisyon ng kapitan ng seguridad ay bakante. Ikaw ang papalit. Sa baba, simula ngayon ay magiging opisina mo. Si, ako na. Yung mga tao sa pangkat ng seguridad ay mga pasaway. Kaya ba niya? Oh, Sa oras ng trabaho, hindi kayo nagtatrabaho ng maayos. Naglalaro kayo ng baraha dito. Hayaan mo siya. Sige, tuloy. Ilabas ko to, ilabas ko to, ilabas ko to. Kaya mo ba akong talunin? Pares ng 7. Hindi. Simula ngayon, ako na ang pinuno ng departamento ng seguridad. Sa inyo, wala rin akong hinihingi, basta magtrabaho kayo ng maayos, at sumunod kayo.
Mamamatay ka ba? Bitawan mo ako. Noong nandito si Kuya Gabriel, kami. Si Gabriel Lim ay wala na. Wala akong pakialam kung gaano kayo kagulo dati. Mula ngayon, ako ang masusunod sa Departamento ng Seguridad. Naiintindihan? Oo, naiintindihan. Naiintindihan? Naiintindihan. Mabuti. Tawagin ang lahat ng nasa Departamento ng Seguridad. Tingnan nyo ang mga sarili ninyo. Payat na payat, walang tamang tindig, walang tamang upo. Ganyan ba talaga kayo? Karapat dapat ba kayong maging bantay? Ang pagiging bantay ay hindi pagiging sundalo. Ikaw, ang dami mong satsat. Bakit nakatulala kayo? Tulungan ninyo siyang tumayo. Wala kayong pakialam sa grupo. Noong sinasalungat ninyo ako, hindi ba kayo maraming palusot? Mula ngayon, sasanayin ko kayo ng parang militar. Kailangan kayong makapag-isa laban sa 3 sa loob ng 1 buwan. Maging karapat-dapat na maliliit na bantay. Pero, ang katawan ang puhunan. Tingnan mo ang sarili mo, payat na payat. Kumain muna tayo. Ako na ang manlilibre ng tanghalian. Pumili kayo ng lugar. Tara. Pinuno Victor. Tara, Terra. magandang araw. Pangkat ng investigasyon ng negosyo ng Timog. Ng Mara, may kailangan kaming pag-usapan kay Ma'am Sofia. Sumunod kayo sa akin. Pinuno Victor. Ano yon? Ginoo. Ano yon? Kayo na muna kumain. May gagawin pa ako. Sana iniisip ko lang. Pangkat ng investigasyon ng Timog. Ginoong Lee. Ginoong Lee, ano po ang kailangan ng inyong pangkat? Ang pag-develop ni Ma'am Sofia ng gamot ng langit ay alam na ng lahat. Ang ganitong gamot na pambihira, sa tingin ko, mas ligtas kung sa gobyerno nating itatago. Ano sa tingin mo? Walang abiso? At ang tindig niya at kalyo sa palad, hindi mukhang tagapangkat ng investigasyon. Siyempre, ibibigay ko sa pangkat ng investigasyon, panatag naman ako. Makakatulong din na ibahagi ang mga panganib. Ganito na lang, magtitimpla muna ako ng tsaa para kay Ginoong Lee. Sandali lang. Hindi ka mabait, ah. Ma'am Sofia, kung sobrang excited ka, usapin natin ang negosyo mamaya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Akala ko ba kung bakit pamilyar ang mabahong amoy na ito? Mukhang ang leksyon kahapon ay hindi pa sapat. Ikaw pala. Medyo kawili-wili. Ngunit ang babaeng ito at ang gamot ng langit sa huli.
mga hasgumalaw sa kanya at sa gamot ng langit ay hindi mabubuhay. Bata pa, pera, malakas ang loob. Isang maliit na tanod. Karapat dapat ba? Kanina, minaliit kita. Sino ka ba talaga? Sino ang nagpadala sa iyo? Leo Cruz. Ang iba, hindi mo na kailangang malaman. Sa isang bangkay, ang dami mong sinabi, puro walang kwenta. A-class na wanted na pugante. Umatay at naghiwa-hiwalay ng maraming tao. Sobrang baliw. Walang problema. Magtiwala ka sa akin. Kung gusto mong mamatay. Sige, papatayin kita. Marco, mag-ingat ka. Tatlong segundo. Sabihin, sino ang nagpadala sa iyo? 3 segundo. Sabihin, sino ang nag-utos sa iyo? Hindi ko inaasahan na ako ay mahuhulog sa kamay ng isang binata na tulad mo, pangalawa. Ako ay responsable lang. Si Carlos Reyes ay hindi natapos ang gawain. Wala ring silbi kahit talunin mo ako. Sa tingin mo ba ikaw lang ang makakaprotekta kay Sofia Ramirez at sa gamot ng langit? Ma'am Sofia, lumingon ka. Simula pa lang ito. Hindi ba sinabi ni Ma'am Sofia? Kayang kayanin. Ay naku. A-class na wanted na kriminal, talagang malakas. Ayos ka lang ba? Anong oras na? Hindi ka pa rin seryoso. Wala kang alalahanin, po protektahan kita. At ang gamot ng langit. Dahil sa pagprotekta mo sa aking ito ay palalampasin na kita ngayon. Papalinisin mo ang opisina. Lalabas ako sandali. Anong gagawin mo? Siyempre gantihan lang. Oy, Nagpakita na ang baliw na aso. Marco, siguradong mamamatay ka. Sofia, sa lalong madaling panahon magmamakaawa ka sa ilalim ko. Binatang Reyes, talagang walang hiya ka. Marco, imposible. Bakit hindi ka namatay? Imposible. Bakit hindi ka namatay? Mali. Nasa labas daan-daan, mga elite ng alyansa ng bundok at ilog, at ang pinakamasusing, sistema ng bantay. Paano ka nakapasok? Mahalaga ba? Pumunta ako para sabihin sa'yo. Kung ito man ay ang pagpatay. Sa tinatawag na A-class na wanted na kriminal. O ang hindi mo mapapansing. Dumating sa harap mo at patayin ka. Para sa akin. Madali lang lahat. Sa tingin mo maniniwala ako? Sinasabi ko sa'yo, ikaw ay isa lang, taong may alam sa martial arts. Walang makakapigil sa akin na makuha ang grupo ng Ramirez. At ang magkapatid na babae ng Ramirez. Sila ay laruan ko lang. At ikaw, basurang katulad mo, dapat nasa tambakan ng basura. Pinalo mo ako? Ang tapang mo! Ininsulto mo ako. Hindi ba pwedeng paluin ka? Ang aming pamilyang Reyes ay isa sa 3 malalaking pamilya ng lungsod ng Liwanag. Ginalit mo ako. Paki. Sa susunod na kakausapin mo ako, lumayo ka sa akin. Mabaho ang hininga mo. Nagkamali ako. Kuya Marco, nagkamali ako. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Hay. Sige, tulad ng inyong pamilyang Reyes, hindi kayang kumuha ng taong tulad ni Leo Cruz. Sabihin mo, sino ang nasa likod ninyo? Ako.
Ayokong mamatay. Isip-isip muna. Ang maglakas loob sa lungsod ng liwanag gambalain ang Ramirez ay walang iba kundi ang tatlong malalaking pamilya ikaw. Alyansa ng bundok at ilog at ang pamilya Alcantara, kung hindi ka nagsasalita ako na mismo ang mag-iimbestiga. Ang pag-iwan sa iyo ay wala ring pakinabang. Pamilya Alcantara. Pamilya Alcantara. Ay ang pamilya Alcantara. Ikwento mo ng detalyado. Ang pamilya Alcantara ang salungsod ng liwanag pinuno ng tatlong malalaking pamilya. 100 taong tradisyon ng sinaunang pamilya ng mandirigma mayamang pundasyon, ang pinagsamang parmasya, sila rin ang namumuno. Kaming lahat ay sumusunod at nasa ilalim. Ang pamilya Alcantara ay may mga mandirigma. O, ang pinuno ng pamilya Alcantara, ang mga tagapagbantay ng pamilya Alcantara ay pawang mga mandirigma. Kaya kahit anong gusto ni Diego Alcantara ay hindi kailanman hindi niya makukuha. Kasama ang gamot ng Langit Ramirez. Walang sinuman ang makakaya. At walang mangahas na pigilan siya. Hindi ko inaasahan. Isang maliit na sinaunang pamilya ng mandirigma sa mundong ito ay naglalakas loob na maging mapang-api, talagang lumala ang moralidad ng lipunan. Ganito. Pakawalan mo ako, pakawalan ng pamilya Reyes. Sa susunod, kung paano kayo mag-aaway, wala na akong pakialam. Halika. Tatlong araw na lang ang natitira sa iyo ilabas si Diego Alcantara. Gusto ko siyang makausap ng mag-isa. Pagkatapos tutulungan kitang alisin. Alcantara. Binatang Alcantara. Patay na si Leo Cruz. Huwag mong sabihin sa telepono. Pumunta ka sa akin. Binatang Alcantara. Sabihin, Si Leo Cruz ay pinatay ni Marco Pinatay at sinira niya ang aking mga depensa ng villa at natagpuan ako. Ang lalaking iyon ay hindi tao. Kung hindi, tingnan mo. Carlos, ang gamot ng langit ay dapat makuha ko. Walang makakakuha. Pero ang binatang iyon talagang may kakayahan. At saka, sinabi pa niya na personal na makipagkita sa binatang Alcantara. Isang taong may halaga. Kahit wala siyang kwalifikasyon, labanan ako. At least mayroon siyang tapang na magsimula. Magpadala ng imbitasyon kay Sofia bukas ng tanghali, 12:00 Hotel ng Kapayapaan. Isa kang masunuring aso. Ay hindi ko inaasahan na agad makikita ang panganay na binatang pinuno ng pamilya Alcantara. Isang ordinaryong tanod ay walang ganong pagkakataon. Ngayon ay hindi oras ng biruan. Ang pamilya Reyes at pamilya Alcantara ay hindi talaga isang antas. Si Diego Alcantara naman ay ang tanging tagapagmana ng pamilya Alcantara. Halos nasa kanya lahat ng yaman at kapangyarihan. Si Carlos Reyes ay hindi rin ba nag-iisang anak ng pamilya Reyes? Si Diego Alcantara ay hindi ganoon walang kwentang playboy. Siya ay noong hindi pa legal age ay nakalikha na ng alamat sa negosyo. Ang kanyang pamamaraan ay kilala sa pagiging malupit. Ang pamilya Alcantara ay nakakamonopolyo ng industriya ng parmasya. Iyon ay dahil ang mga taong nakakasakit sa kanya ay patay na kung hindi ibibigay ang gamot ng langit. Ang pamilya Ramirez ay marahil ang susunod. Ang gusto niya ay ang gamot ng langit at ang iyong teknolohiya. Gusto mong magmukhang mahina. Ibigay ang gamot ng langit ng walang laban.
Dati akong nag-iisip na handa na ako harapin ang lahat. Ngunit ang kapangyarihan ng mga pamilyang ito ay malayong lumampas sa aking inaasahan. Kaya, Ang gamot ng langit ay pinaghirapan mo na imbento, nandito ako. Walang makakaagaw. kahit gaano kahalaga ang gamot ng langit, hindi ito kasing halaga ng buhay ng tao. Hindi ko kayang isugal ang inyong mga buhay bilang taya. Huwag kang mag-alala. Pangako mo sa akin huwag kang padalos-dalos. Si. Ay! Ikaw, bawal pumasok. Ay! Ikaw, bawal pumasok. Siya ang kasama ko. Sabi ni Ginoong Alcantara. Ikaw lang ang makakapasok. Binatang Alcantara. Si Marco de la Cruz na iyon. Talagang magaling. Mga karaniwang killer at bodyguard. Hindi nila siya kayang talunin. Ginawa ko na ang lahat ng dapat kong gawin. Kailangan mo talaga akong tulungan. Sigurado tayong hindi natin. Siya patatawarin. Inimbitahan mo kami. Tapos pinagbawalan mo kaming pumasok. Binatang Alcantara, ito ay medyo hindi marangal. Ay, ang mga tauhan ko ay hindi marunong. Inanyayahan ko si Binibining Ramirez. Gusto kong pag-usapan ang kolaborasyon sa gamot ng langit. Paano mo gustong magtulungan, binatang Alcantara? Marahil, alam ni Binibining Ramirez ang tatlong malalaking pamilya ang bentahe ng pinagsamang parmasya. Ang gamot ng langit naman, sa aking mga kamay lamang maaaring magamit ng husto ang pinakamalaking halaga nito. Ako ang nag-imbento ng gamot ng langit. Alam na alam ko ito. Paano ito gagamitin nang may pinakamataas na halaga? Pinahahalagahan ko ang kay Binibining Ramirez kakayahang pananaliksik. Ngunit sa tingin ko, ang grupo ng Ramirez ay walang kakayahan na patakbuhin ang gamot ng langit na napakagandang imbensyon. Naniniwala ako sa grupo ng Ramirez. Mas naniniwala ako sa aking sariling kakayahan. Basta makikipagtulungan ka sa akin. Ipinapangako ko na ang grupo ng Ramirez sa loob ng 3 taon ay aangat pa. Ikaw, Sofia Ramirez, ay magiging sa lungsod ng liwanag ang unang babaeng pinuno ng pamilya. Binatang Alcantara, gusto mo bang paano patakbuhin ang gamot ng langit? Simple lang. Ang orihinal na gamot ng langit ibenta ng mahal sa mayayaman. Ang diluted na gamot ng langit ibenta ng mura sa mahihirap para masiguradong lahat ay makakakuha. Ang buong merkado ay nasa aking mga kamay. Sa panahong iyon, ako at si Binibining Ramirez ay kikita ng sobra-sobra. Masaya ang lahat. Pero ang aking pananaliksik sa gamot ng langit ay para gamutin ang mga pasyente ng kanser. Kahit mayaman o mahirap. Hindi para kumita. Talaga namang matagal na akong hindi nakarinig ng ganoong kasimpleng salita. Pero itong baso ng alak, ipipilit kong inumin ni Binibining Ramirez ito. Ngayon, hindi na kailangan inumin. Marco, alam mo ba na ang suit na ito ni Binatang Alcantara ay sapat na para bilhin ang ilang buhay mo? Pagod ka na bang mabuhay? Unang mandirigma ng silangan. Siya at si Leo Cruz ay hindi magkapareho. Talaga? Siye, nagkakilala sa away. Ikaw si Marco, di ba? Gusto mo bang sumali sa pamilya Alcantara? Kahit anong ibigay sa iyo ng Ramirez, bibigyan ka ng pamilya Alcantara ng 10 beses. Binatang Alcantara. Rebelde itong binata. Siguradong magiging problema sa hinaharap. Kahit na naiinggit ako, ayoko naman makipaglaro sa iyo. Sa lungsod ng liwanag, unang beses ko marinig na may nagsabi sa akin yan, "Kaibigan, ang galing mo at matapang ka talaga." O hindi mo pinapahalagahan ang sarili mong buhay. Mukhang wala nang pag-uusapan ngayon.
Kami ni Ma'am Sofia ay mauuna ng umalis. Hayaan mo silang umalis. Binatang Alcantara, hindi mo sila pwedeng palayain. Hindi nakuha ni Diego Alcantara ang gamot ng langit. At pinahiya mo pa siya. Baka gagawan kanya ng paraan. Basta hindi ikaw ang puntirya. Tara na. Bukod sa tatay ko, mayroon pa bang lalaking handang protektahan ako ng buong puso? Pero ang pamilya Alcantara iyan. Kung kailangan pumili, mas gugustuhin kong bitawan ang gamot ng langit para protektahan ang pamilya. Binatang Alcantara, paano mo pinalaya ang binatang iyon? Bukas, wala na ako. Huwag kang mag-alala. Gusto ko si Carlos na puno ng pagmamataas. Ang itsura kapag unti-unting nababasag ang kanyang pagmamataas. Pero bukas na bukas mamamatay na ako. Noong nagtulungan tayo, tigang-tiyaga mong sinabi sa akin, ang pamilya Alcantara ang kukuha ng gamot ng langit, ang pamilya Reyes ang kukuha sa Ramirez. Ngayon, ano na? Natalo dahil sa isang maliit na tanod. Lungsod ng liwanag. Hindi na yata kailangan ng pamilya Reyes. Ang pinakamarami sa mundong ito. Ay ang mga langgam at basura. Ipagkalat ang aking utos, kung sino ang magbibigay ng hilaw na materyales sa pamilya Ramirez, ay lalaban sa pamilya Alcantara. Pananagutan nila ang kahihinatnan. At saka, utusan si Victor Santos na kumilos na. Ano ba? Ang lungkot ng mukha mo. Ang susunod na pag-unlad ng gamot ng langit ay kailangan ng maingat na plano. Kung magkamali ng isang hakbang, baka mahulog sa napakalalim na bangin. Huwag kang mag-alala. Sige, magpatuloy ka lang. Nasa likod mo ako, poprotektahan kita. Ang mga paraan ng pamilya Alcantara ay hindi mo maiisip. Hindi mo naman kailangan para sa akin na mapasama sa ganitong panganib. Hindi ako masyadong marunong sa negosyo, pero kaya ko naman makipag-away. Makakampante ka na. Kung may gustong saktan ka, dadaan muna sila sa bangkay ko. Anong ibig mong sabihin? Sige, kung wala ka nang gagawin, lumabas ka na. Ikaw babae, bakit ang bilis mong magpalit ng mukha? Ako ay may malinaw na gantimpala at parusa. Ito ay para sa pagligtas mo sa aking kahapon at hindi ka nagdalawang isip na sumalungat sa pamilya Alcantara bilang gantimpala sa pagdeklara ng digmaan. Ako. Uy, Ate Sofia, bilisin mo, may problema sa kumpanya. Ate Sofia, anong nangyari? yung mahigit 20 bodega ng medikal na reserba ng kumpanya ay sinalakay lahat ng isang grupo ng mga taong hindi kilala ang pinanggalingan na pumasok. Yung mga gamot at sangkap sa loob, lahat ay ninakaw. Sa konserbatibong tantiya, nawalan na tayo ng 2 bilyon. Nalaman na ba kung sino sila? Mula sa CCTV, wala naman silang disguise, pero iniimbestigahan pa ang pinanggalingan nila. Okay lang. Kontakin ang mga supplier ng sangkap. Bumili muli ng mga sangkap. 2 bilyon kaya pa nating bayaran iyan. Nakontak ko na si Ate Sofia. Pero ang buong lungsod ng liwanag at mga kalapit na kumpanya ng sangkap lahat ay tumangging sa Ramirez magbigay ng sangkap. Ma'am Sofia, ang presyo ng shares ng grupo ng Ramirez ay sinasadyang ibinababa. Ang market cap ay sumengga na ng 1 kapat. Huwag magpanik. May paraan tayo diyan. Siyempre may paraan.
Alyansa ng Bundok at Ilog. Kayo ang nagnakaw ng mga sangkap. Wala akong kinalaman sa bagay na iyan. Kami, nagdadala lang ng mensahe para kay Boss Victor. Sabi ni Boss Victor, bibigyan kayo ng 3 araw. Ibibigay ang gamot ng langit sa pamilya Alcantara. Ang natitirang patentadong gamot ng Ramirez at kayong dalawa ay mapapasa amin ng alyansa ng Bundok at Ilog. Nanaginip kayo. Paano kung hindi naming ibigay? Hindi ibibigay. Ay naku, Eddie, ang Ramirez at ang gamot ng langit ay maaring wala nang matira. Ang Ramirez at ang gamot ng langit ay maaring hindi na manatili. Ang pamilya Santos ay isa sa mga matatandang pamilya sa lungsod ng Liwanag. Ang kanilang alyansa ng Bundok at Ilog ay may malaking impluensya. Dapat bang maging alipin nila ang pamilya Alcantara? Ay naku, wala akong pakialam sa ganyan. Si Boss Victor at ang pamilya Alcantara ay matagal nang magkaugnay. At saka magkasama rin sila sa negosyo. Mabuti iyon, di ba? Ma'am Sofia, kung may panahon kayo, mas mabuting pag-isipan ang inyong sarili. Alis na tayo. Ate Sofia, kung magpapatuloy ito, mababagsak ang Ramirez. Si Diego Alcantara ay gumagamit ng salita pag-atake sa stock market. Si Victor Santos ay gumagamit ng dahas pagnanakaw ng mga sangkap. At dumating pa para manakot. Gusto nila kaming patayin. Kung mamatay ang kanilang boss, masosolve ang kalahati ng problema. Nababaliw ka na ba? Anong gagawin mo? Huwag kang magpadala sa emosyon. Pag-usapan natin ito ng maayos. Biro lang naman iyon. Para maging magaan ang usapan. Sige, mauna na kayo. Magpapamasa ako ng paa. Pasensya na. Sarado na kami. May kailangan ka ba? Mag-set ka na lang ng appointment bukas. Miss, gusto mo bang malaman ng isang malaking balita, MM? Totoo ba yan? Bukas, tandaan mong manood ng balita. Si Carlos na yun. Pinatay ko na. Ang negosyo ng pamilya Reyes, simula ngayon, ibibigay ko na sa'yo. Sige, binatang Alcantara. Magandang samahan. Simula ngayon, Ang trabahong paninira at pagnanakaw. ibibigay mo na lang sa akin. Tiyak na magugustuhan mo. Cohiba, Siglo 6 GR Special Edition. Karaniwan ka bang humihit ng ganito kasolid na sigarilyo? Sino ka? Paano ka nakarating dito? Ako si Marco de la Cruz. Tumalon ako sa bintana. Ikaw yung humadlang sa pamilya Reyes at sa mga mamamatay tao personal na tanod. Tama. Pero, ang alyansa ng Bundok at Ilog ng inyong pamilya Santos ay hindi ganoon kagaling, mga walang kwenta lang kayong lahat. Kaya naman ang proteksyong ibinigay ninyo sa bilya ng pamilya Reyes ay parang papel. Ikaw, sabihin mo nga, edad mo na gaya-gaya ka pa sa mga batang tambay. Sa pagnanakaw ng gamit, hindi ka ba nahihiya? Ibinalik mo na ang sa grupo ng Ramirez na mga bagay. At bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Ngayon, ang alyansa ng Bundok at Ilog ay sumasakop sa higit kalahati ng kapangyarihan sa lungsod ng Liwanag. Lahat iyan ay dahil sa akin na unti-unti kong pinalaki. Ang mga kabataang tulad mo na may konting kakayahan at sobrang yabang ay marami na akong nakita ang huling kapalaran nila. Ay napakalungkot ay. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Bago ako pumunta rito, pinutol ko na ang lahat ng linya sa kwartong ito. Kung gusto mong tumawag ng mga alalay para tulungan ka, imposible yan. At wala rin silang magagawa kahit pumunta sila. Ngunit, ngayon lang na-activate ko na ang sistema ng nakalalasong gas sa opisina. Kung walang antidote, kahit gaano ka kagaling sa martial arts, tiyak kang mamamatay. Ang gas na ito ay walang kulay at walang amoy.
Parang gusto mong mamatay ng mas mabilis. Pulbos ng langit na pinagmulan, 70% konsentrasyon. Unti-unting napaparalisa ang nerbiyos sa loob ng 3 minuto mamamatay ka dahil sa lason mamamatay na hindi mapakali. Naamoy mo ba ito? Or, Bakit wala kang epekto? ang unang aral na itinuro sa akin ng aking guro ay, huwag maging pabaya sa kapwa. Ang pinakamapanlin lang sa mundo ay ang lason. Kaya immune sa lahat ng lason ako. Immune sa lahat ng lason. Paano ang bala? Imposible. Talagang imposible ito. Sino ka ba talaga? Hindi ka tao. Ang pangit ng mga sinasabi mo. Kung nakakaiwas ka sa bala, hindi ka tao. Ikaw ang hindi tao. Anong gagawin mo? Kanina, nagbigay ako sa reception ng isang dyaryo. Sabi ko, mamaya magpapakamatay ka sa pamamagitan ng pagtalon sa gusali. Ikaw na ba ang gagawa? O ako na ang tutulong? Bitawan mo ako. Hindi ako gaya ng pamilya Reyes na walang kwenta. Kung papatayin mo talaga ako ang mga kapatid ko sa alyansa ng bundok at ilog, sa oras na iyon, hindi rin nila patatawarin ang iyong pamilya. At ang Ramirez, walang magandang kahihinatnan. Kung mahanap ko ang mga magulang ko, magpapasalamat pa ako sa iyo. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Matutulungan kita. Ang lalim ng pamilya Alcantara, hindi lang ikaw ang makakalaban. Hindi na kailangan. Magbigay ka ng panaginip kay Binatang Alcantara, sabihin mo na mayroon pa siyang nakatagong alas, ilabas na lahat. Talaga bang si Pinuno Victor ay nagpakamatay sa pagtalon? Kung hindi mo gagamitin ang utak mo, ibigay mo na lang. Limitado sa isang araw ibalik ang mga kalakal kung may kulang kahit isang buhok. Mawawasak ang alyansa ng bundok at ilog. Kuya, natagpuan namin ang bangkay ni Boss Victor sa baba. Marahil ay mula sa opisina at nahulog. Bukas. Tawagin ang alyansa ng bundok at ilog, lahat ng mga kapatid. Sor Ramirez. Pinakabagong balita, ang boss ng alyansa ng bundok at ilog, si Victor Santos ay nagpakamatay sa pagtalon. Ito. Hindi mo ito ginawa, di ba? Ate Sofia, masyado mo naman siyang pinapalaki. Mag-isa siyang pumasok sa alyansa ng bundok at ilog at pinatay pa ang kanilang boss. Paano niya magagawa? Tingnan mo, may taong may alam. Ang pamilya Alcantara ang may kontrol sa lungsod ng liwanag sa buong ekonomiya at medikal na sektor. Ang alyansa ng bundok at ilog ng pamilya Santos ay isa lamang sandata laban sa Ramirez. Determinado siyang makuha ang gamot ng langit. Tungkol dito, narinig ko dati, ang pamilya Alcantara ay maraming mandirigma. Ano ang antas nila? Ang pamilya Alcantara ay may isang bantay. Sinasabing malapit na sa antas ng pinagmulan. Ang pinuno ng pamilya Alcantara, si Don Ricardo Alcantara, ay isang mandirigma na higit pa sa antas ng pinagmulan. Kaya pala siya naghahari-harian. Narinig mo ba? Pagkatapos nito, mag-ingat ka sa lahat ay. Sige. Ilang beses mo na akong pinaalalahanan. Huwag kang mag-alala. Mas mabuti ng mabuhay ng mahirap kaysa mamatay. Ma'am Sofia, ang alyansa ng bundok at ilog ay pumaligid sa baba ng gusali natin. Sila ay nagtatawag para lumabas kayo. Hindi ka naman talaga nanggugulo, di ba? Dumating na tayo eh. Tingnan natin. Dumating sila pero hindi nagsasalita. Sinasabi lang na gusto kayong makita ni Ma'am Sofia. Matagal na silang naghihintay. Lumabas ng maramihan. Inilabas na nila ang lahat ng kanilang kayamanan. Marco, hindi gagawin ni Victor. Ikaw ba talaga ang pumatay? Huwag muna kayong mag-alala. Ang alyansa ng bundok at ilog ay nagdala ng maraming tao. Pumapaligid sa aming grupo Ramirez. Ano ang balak nila?
Sa tingin ko, ang Ramirez, dapat bigyan ako ng alyansa ng bundok at ilog ng paliwanag. Anong ibig mong sabihin? Sigurado ka? Sabay-sabay na tayong umatake. Huwag munang magmadali, masyadong marami sila. Ginoong Castro, pwede nating pag-usapan ng maayos. Wala nang sasabihin. Mga kapatid, Ginoong de la Cruz, pakitanggap na po ang alyansa ng bundok at ilog. Anong ibig sabihin? Ginoong de la Cruz, sa unang tingin pa lang, ikaw ay isang taong may magandang kinabukasan at bida sa mga tao. Kaya naman, gusto kong akayin ang mga kapatid na lumayo sa dilim at lumapit sa liwanag. Ikaw, anong ibig sabihin ng sinabi mo? Lahat ng mga gamot ng Ramirez ay naibalik na namin ng buo at walang pagbabago. Upang maipakita ang aming katapatan, lahat ng mga gamot ay doble ang ibinalik. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang tumawag pabalik at magtanong. Ginoong de la Cruz, simula ngayon, ako at ang aking mga kapatid ay susunod lamang kay Ginoong de la Cruz at kay Ma'am Sofia ng buong puso. Kay Ginoong de la Cruz at Ma'am Sofia, kami susunod ng buong puso. Nagtanong na ako. Totoong doble ang ibinalik. Ang alyansa ng bundok at ilog at ang pamilya Alcantara, anong relasyon nyo? At ano ang samahan? Ay, ang mga pamilya ay may ugnayan. Para sa negosyo, ang tinatawag na samahan ay gusto ng pamilya Alcantara na makuha ang gamot ng langit at ginamit nila ang alyansa ng bundok at ilog para pahirapan ang Ramirez. Bawat isa ay may makukuha. Pero Ginoong de la Cruz, huwag kayong mag-alala dahil nanumpa na kaming magiging tapat sa inyo simula ngayon. Sa pamilya Alcantara, puputulin na namin ang lahat ng ugnayan. Ang tanggapin kayo ay hindi naman imposible. Tamang-tama para sa aking seguridad mapalawak ang aking pangkat. Gagawing maliliit na tanod ang alyansa ng bundok at ilog. Pumayag ba sila? Walang problema. Basta sabihin ninyo, Ginoong de la Cruz. Gagawin namin kahit ano. Umamin ka na. Sino ka ba talaga? Tingnan mo ang ugali ni Daniel Castro. Ibig sabihin, ang pagkamatay ni Victor Santos ay may kinalaman sa iyo. Maliit na tanod lang ako. Baka ito ay nakonsensya si Daniel at nagbago na ng panig. Sumali si Daniel sa Ramirez. Sa paningin ng pamilya Alcantara, ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Pagkatapos, mas magiging delikado ka. Ako ang target ng lahat. Kaysa ikaw ang nasa alanganin. Pumunta siya sa akin, mas madali pa para sa akin. Magyabang ka pa. Nauuhaw na ako. Timpla mo ako ng kape. May assistant ka naman, di ba? Ikaw ang maliit na tanod, di ba? Bakit hindi mo sinusunod ang iyong amo? Gusto mong madadak sahod mo? Ayoko. Hindi naman ikaw ang nagpapasweldo sa akin. Ikaw. Ma'am Sofia, may dumating na tinatawan mula sa pamilya Alcantara. Humihiling na magpatawag agad ng pulong ng lupon. Ang bilis. Nasa baba ang alyansa ng bundok at ilog. Handa na silang sumalakay ang pagkawala ng pamilya Reyes. Iyan ay para takutin ng iba. Ano ang gagawin natin? Hay, maghintay pa tayo. Paano kung Hindi na kayang maghintay ng Ramirez. Kung hindi ngayon magbibigay sa pamilya Alcantara ng isang kasiyasyang paliwanag, sa tingin ninyo, gaano katagal pa mabubuhay ang Ramirez? Tama. Ngayon ang tanging daan para sa Ramirez ay ang pagsuko. Iyon ay ang kompromiso. Aling Meli? Sabi nila, siya raw ang nagtatag ng Ramirez kasama si Don Ricardo. Kaya nagkaroon ng Ramirez. Ngayon, lumalabas na siya. Sa kalagayan ng Ramirez ngayon, ang pagyuko ngayon at sumandal sa pamilya Alcantara. Ang matalinong hakbang. Aling Meli.
Ang pag-unlad ng kumpanya ay nakasalalay sa kakayahan, hindi sa pagiging alipin. Binibining Ramirez, sigurado ka bang ganyan kabilis magdesisyon para sa Ramirez at sa kinabukasan ng lahat? Sofia, ako at ang iyong ama noong nagsimula kami ng negosyo. Wala ka pa sa mundo. Hindi ko papayagan na ang Ramirez ay masira sa iyong mga walang galang na kamay. Ma'am Sofia, diretsahin na natin. Kung nais mong iligtas ang Ramirez, kailangan mong gamitin ang gamot ng langit bilang iyong dote. Ikaw at ang reseta ay dapat ibigay sa pamilya Alcantara. Hindi ko ibibigay ang gamot ng langit. Ang pagsama sa inyong pamilya ay imposible. Ang mga lumalaban sa pamilya Alcantara ay walang magandang kahihinatnan. Ibig mo bang kaming lahat ay mamatay kasama ka? Ang mga tao ng alyansa ng bundok at ilog ay nasa baba, malapit ng mabangkarote ang kumpanya. Walang pera. Ano pang dignidad ang pag-uusapan? Di ba? Alyansa ng bundok at ilog. Nagkakamali kayo. Si Daniel Castro ay sumasama sa Ramirez. Bata ka, natakot ka ba? Isang maliit na babae lang. Bakit naman susunod sa kanya ang alyansa? Akala mo ba, basta-basta lang? Maniniwala kami? Totoo. Tama na. Ang alyansa ay sapat na upang lipulin ang Ramirez ng ilang beses. Bata, huwag kang matigas ang ulo. Si Binatang Alcantara ay napakatalino. Hindi ba siya karapat-dapat sa iyo? Huwag kang magwalang utang na loob. Pamangkin, isang babae, huwag mong pilitin ang pamamahalan ng kumpanya. Magpakasal ka na lang kay Binatang Alcantara at alagaan ng asawa. Mas maganda. Bakit hindi ikaw ang magpakasal? Daniel Castro. Amo Daniel, papunta pa lang siya. Isasama ko siya para makita ang lugar. Mula ngayon, ang alyansa ng bundok at ilog ko ay nasa ilalim ng seguridad ng Ramirez. Sino man ang mangahas na saktan si Binibining Ramirez ay kaaway ko. Daniel Castro, ilan ang buhay mo para ipagkanulo ang pamilya Alcantara? Sofia Ramirez, talagang naghahanap ka ng patay. Nagkasala ka sa pamilya Alcantara. Wala na bang paraan para mabuhay? Aalis na ako sa Ramirez. Aalis din kami. Lahat kami ay aalis. Oo, aalis lahat. Lahat kami ay aalis. Oo, gusto naming umalis. Pinagbigyan ko kayo. Mabuti. Daniel Castro, hindi ka patatawarin ng pamilya Alcantara, alyansa ng bundok at ilog. Maghintay kayo ng kamatayan. Ramirez, maghintay kayo ng wakas. Talagang nababaliw na kayo, Sofia Ramirez. Hindi ko alintana kung magkano ang ginastos mo para suhulan si Daniel Castro. Ngayon nagkasala ka sa pamilya Alcantara, kahit ang alyansa ng bundok at ilog ay walang silbi. Hayaan silang lumapit sa akin. Kung hindi sila darating, pupunta ako sa kanila. Nagpapainit ka pa rin ng ulo. Isang pangkaraniwang tanod. Ngayon, gusto mo bang maniwala na papaalisin kita agad? Si Marco de la Cruz ay aking tao. Sino ang gusto mong paalisin? Tama na, pinaalis mo pa? Ang kalagayan ng Ramirez, malapit na tayong matapos. Tama. Lahat tayo ay matatapos. Nagkasala sa pamilya Alcantara. Ano ang gagawin natin? Ginagarantiya ko sa inyong lahat. Sa lalong madaling panahon, ang Ramirez ay muling babangon. Madali lang para sa iyo na magsalita. Bakit ka namin paniniwalaan? Maaari tayong pumirma ng kasunduan sa taya. Sa loob ng 6 na oras, muli kong bubuhayin ang Ramirez. Kung matalo ako, voluntaryo kong ibibigay ang posisyon ng CEO ng Ramirez. Sige. Kung matalo ka, Ibigay mo ang sikreto ng gamot ng langit at umalis ka sa pamilya Ramirez. Si Kung ganoon, dagdagan natin ng isa pang taya. Kung manalo si Ma'am Sofia, kayong mga nangunguna sa kaguluhan, ibigay ang lahat ng inyong bahagi sa Ramirez at umalis. Isuko ang lahat ng shares ng Ramirez. Tapos, umalis ka na. Anong magagawa mo sa 6 na oras? Tama nga. Anong kaya mong gawin sa 6 na oras? Kaming mga ito, ang dami naming asin na nakain. Kumpara sa daan na inyong tinahak, mas marami pa akong pagsasamahin. Ngayon, sasabihin ko na ito. Kayo, talo na kayo.
pamangkin. Sa oras na iyon, huwag mong sabihing inaapi ka ng tito mo. 6 na oras Nakakadismaya. Sila ang mga veterano ng kumpanya. Noong una, kasama ng tatay ko, hakbang-hakbang, nilikha ang Ramirez. At pinalaki nila ako. Ngayon, Kailangan mong magdesisyon. Ang kumpanya, kapag nawala ang mga taong ito na nagbabago ng panig at trader, magiging mas madali para sa iyo ang pamamahala. tama ka. Tiyak kong iingatan ko ang Ramirez. Sisiguraduhin kong mapoprotektahan ang Ramirez. May paraan na. Tapos na sa wakas. Sofia ang hindi nakikinig sa payo ng matatanda, naghihinayang sa huli. Bakit kailangan mo pang magpumilit? Ano't ginawa mo sa 6 na oras na iyon? Tama na, kailangan mo pa ring ibigay ang iyong posisyon bilang CEO at dalhin ang gamot ng langit sa pamilya Alcantara para humingi ng tawad. Sigurado ka ba? Nanalo ba kayo? Ma'am Sofia, ang stock ng Ramirez ay naging matatag na. Talagang stable na. Paano naman nangyari iyon? Sa loob, ibinalik ni Daniel Castro ang mga produkto. At pinrotektahan ang Ramirez. Na ibalik na ng kumpanya ang linya ng produksyon. Sa labas, dahil sa grupo ng langit na gamot, pagpapalawak ng overseas markets, dumami ang ordo-sisin. Ang stock price ng kumpanya, natural na tataas. Ito ay biyaya ng langit. Huwag mong gawing kakayahan ng swerte. Ingat, nakaiwas ka ngayon, pero sa susunod hindi. Anong gagawin mo? Tapos na ang pustahan. Nanalo si Ma'am Sofia, mangyaring tuparin ang kasunduan. Sofia, kami ang mga veterano ng kumpanya. Bakit kailangan mong maging ganito kasama? Kayo, mga bata, hindi alam kung ano ang mabuti para sa inyo. Para kanino ba ito? Hindi ba para sa ikabubuti ng kumpanya? Ngayon sinisisi ninyo kami. Mula pa sa simula, itinataguyod ninyo ang pamilya Alcantara at ibinababa ang Ramirez. Hindi kayo nag-atubiling ipagkanino ang inyong amo. Para ba talaga ito sa ikabubuti ng Ramirez o para sa Alcantara? Grabe ka naman. Kahit ang tatay mo noon, hindi ganyan makipag-usap sa akin. Wala ka bang respeto sa nakatatanda? Buksan mo ang pinto, palabasin mo kami. Buksan ang pinto. Personal mo akong ihatid pababa. Kung hindi, Huwag kang magmatanda rito, matagal na kitang tinitiis. Kung hindi ninyo tutuparin ang kontrata, babasagin ko ang bawat isa sa inyo, mga mukha ninyong matatanda. Sofia Ramirez? Teka lang. Masisira ang Ramirez dahil sa inyo. Marco, Oh, lumapit ka ng kaunti.
Lumapit pa ng kaunti. Muli? Tara, umuwi na tayo at kumain. Sinasabi mo bang si Daniel Castro ay sumapi kay Sofia Ramirez? Oo, dahil wala ng alyansa ng bundok at ilog na bumabalakid, ginamit ni Sofia Ramirez ang gamot ng langit para pataasin ang presyo ng shares. Ang shares ng grupo ng Ramirez ay naging matatag na. Binatang Alcantara, lahat ng ito ay gawa ni Marco de la Cruz. Ang magawa ito sa ganoong antas. Si Marco de la Cruz ay isang taong may kakayahan. Ikaw mismo ang makipagkita kay Daniel Castro. Oo. Ikinalulugod kong tumulong. Mauna na akong magpalit ng damit. Ngayong gabi, siguradong magmerienda tayo para makabawi ng lakas. Magpalit ka rin ng damit at magpahinga muna. Ano ang gusto mong kainin? Ako na ang magluluto. Pagod ka rin ngayon. O kaya, magpa-deliver na lang tayo sa malapit na restaurant. Nakikita ko lang kayong busy. Wala naman akong ginagawa. Noong bata pa ako, sa lumang bahay ng pamilya Ramirez, may isang kasambahay na si Aling Nena. Magaling siyang magluto. Sa susunod, kukunin ko siya. Sige. Ginoong de la Cruz, Ginoong de la Cruz, tulong. Anong nangyari? Wala. May kailangan akong asikasuhin sa labas. Manatili ka lang sa bahay, ingatan mo ang sarili mo. Gutom na ako. Magluto ka na lang ng sarili mong pagkain. Huwag magpa-deliver. Sige, susundin kita. Ingatan mo rin ang sarili mo. Ginoong de la Cruz, dumating ka na sa wakas. Si Diego Alcantara ang gumawa nito. Inutusan niya akong ibigay ang alyansa ng bundok at ilog ang 90% na bahagi bilang kabayaran. Sakalang niya ako pinayagang mabuhay. Sinabi pa niya na huwag mong akalaing, Ginoong de la Cruz, na kaya mong makipaglaban ay sapat na para labanan siya. Ang kapangyarihan ng pamilya Alcantara ay hindi mo kayang labanan. Ano pa? At saka, binigyan niya ako ng 3 oras para mag-isip. Kung magpapasakop muli sa pamilya Alcantara o tuluyang mawawala. 3 oras. Wakasan si Diego Alcantara. Sapat na iyon. Patayin si Diego. Sapat na iyon. Hindi. Ginoong de la Cruz. Alam ko ang galing mo. Napakalakas. Madali patayin si Diego. Pero, ang mga tao sa paligid niya ay hindi basta-basta. Ipaliwanag mo. Ang kanyang personal na sekretarya ang unang mandirigma ng silangan. Si Antonio Reyes, tanod ng pamilya Alcantara, ay sobrang lapit na sa antas ng pinagmulan. At ano pa? At saka, si Dong Ricardo Alcantara, 10 taon na ang nakaraan, nasa antas ng pinagmulan na siya. Lumipas ang maraming taon. Haka, siya, tiyak na nasa lampas na sa antas ng pinagmulan. Naiintindihan ko. May pagkain ba dito? Nagugutom ako. Hindi. Napakagaling ng Ginoong de la Cruz. Tiyak na may mas nakatataas pa sa kanya. Ang kalmado niya, makatuwiran. Makatuwiran. Si. Bilisan, bilisan, bilis! Ginoong de la Cruz, kailan darating ang mga reinforcements natin? Anong reinforcements? Hindi Ginoong de la Cruz. Iyon po ay antas ng pinagmulan. Baka hindi kayo pamilyar dyan. Ang antas ng pinagmulan ay katumbas ng 10 dalubhasang Grandmaster. Wala ring saysay iyon. Ginoong de la Cruz, napakakalma ninyo. Siguradong may tinatagong eksperto. Wala po. Naku! Naku! Naku!
Mag-isa lang tiyak na walang pag-asa. Ginoong de la Cruz, uuna na ako. Pinapayuhan ko kayo. Tumakbo na rin kayo. Takbo ng tama sa oras. Huli na. Tumakbo ng eksakto sa oras. Huli na. Alcantara. Ginoong Alcantara. Ako. Matanda ka na rin naman. Lumuhod sa isang bata, hindi ka ba natatakot na paikliin ang kanyang buhay? Hindi. Ginoong de la Cruz. Alam ko ang inyong kakayahan. Pero, ang mga kapatid doon ay may pagkakataon pa. Pero ngayon, tayo lang dalawa. Z. Mahirap talaga. Isang maliit na pamilya Alcantara, ano bang ipinag-aalala mo? Maliit lang. Sa buong lungsod ng liwanag, ang mga nangahas na maliitin ang aming pamilya Alcantara ay mga patay lang. 4 na dalubhasang Grandmaster. Wala akong dalang armas, Ginoong de la Cruz. Siya ay isang Grandmaster lamang. Isang laban sa 4. Akala mo ba ang problema ay kakulangan ng armas? Tapusin ng mabilis. Eto, may armas naman. Binatang Alcantara. Wala ring silbi ang mga tao mo. Binatang Alcantara. Wala ring kwenta ang mga tao mo. Wala kang iiwan na puwang ngayon kahit para sa sarili mo, di ba? Sinabi ko sa'yo, ayoko ng laro kasama ka. Siyempre, mas lalong ayokong maging kaaway ka. Ang pamilya mo ay paulit-ulit, hinahamon ang Ramirez. At sinaktan ang mga tao ko. Sabihin mo, paano natin ito aayusin? Paano mo gustong ayusin ito? Si Daniel Castro at ang kanyang mga tao. Simula ngayon, protektado na sila sa akin. Ngayon na, umalis ka kasama ang mga tao mo. Mula ngayon, iwasan mo kami. Baka, mapag-isipan kong patawarin kayo. Magandang patawad naman yan. Ang sino mang pumatay sa kanya ngayon, bibigyan ko ng 10 milyon. Ang tao ay namamatay para sa pera. Ang ibon ay namamatay para sa pagkain. Mga kapatid, patayin natin siya. Hindi na kayo mag-aalala sa natitirang buhay ninyo. Ginoong de la Cruz. Umalis ka na agad. Wala na siyang itinatagong sandata. Sino ang nagsabing armas lang ang alam ko? Sige, Maghanap ka ng kamatayan. Hatak ng espada ng multo. Ito ang naging dahilan kung bakit siya ang nag-iisang mandirigma ng silangan. Sinasabing pumatay siya ng maraming Grandmaster. Tama ang isang sinabi mo. Oras na para tapusin ang komedyang ito. Paano nangyari yan? Isang suntok. Ito, paano nangyari? 3. Daniel, halika rito. Marco, alam mo ba, hahatiin kita ng pira-piraso at ililibing ko ang buong pamilya mo. Hanggang ngayon hindi ko mahanap ang mga magulang ko. Baka mabigo ka. Ginoong de la Cruz. Baka pwede tayong mag-iwan ng daan. Hoy, hindi.
Gusto kanyang patayin kasama ang pamilya mo. Mag-iiwan ka pa ng daan. Para saan? Para sa Pasko? Halika. Hubaran ninyo siya. Kunan ng litrato. Hindi. Ano? Ano? Ginoong de la Cruz. Hindi naman kailangan maging masyadong komplikado, di ba? Marco, bitawan mo ako. Kung hindi ka mag-iwan ng ebidensya laban sa kanya, paano kung gusto ka pa rin niyang patayin? At saka, gusto kong subukan ang tapang mo. Para makita kung karapat-dapat ka na maging kasama ko. Hindi na siya makagalaw ngayon. Binigyan kita ng pagkakataon. Kung tatayo ka ng tuwid, nasa iyo na. Daniel, kung maglalakas loob kang galawin kahit isa kong himulmol, papatayin kita ng paulit-ulit. Kapatid, sa ganitong pagkakataon, galawin pa ang isang himulmol mo. Papatayin ng paulit-ulit. Hinawakan ko na nga ang buhok mo. Subukan mo akong patayin. Tingnan natin. Marco, tatandaan ko ang nangyari ngayon. Paghihigantihan kita. Hintayin mo ako. Hintayin kita. Sasalakay ka ba o hindi? Teka, Pakawalan mo ako. Papatayin ko kayo. tumahimik ka. Maniniwala ka ba? Ngayon, papakitaan kita na mapunta sa pangunahing balita ng lungsod ng liwanag. Ikaw itong... Sino? Sino? Ako ay huli na. Mangyaring parusahan ako, binatang pinuno. Tito Antonio, lumabas ka ng maaga sa pagsasanay? Ospital. Ngayon, gusto ko ang dalawang ito at ang mga larawan at video. Lahat ng iyon, sirain mo para sa akin. Opo, susundin ko. Ginoong de la Cruz. Si Antonio Reyes ay nagsasanay ng martial arts sa loob ng ilang dekada sa lungsod ng liwanag sa kakayahan sa martial arts. Siya ay pangalawa lamang kay Don Ricardo Alcantara. Ngayon, tiyak na. Nakalusot na sa antas ng pinagmulan bago lumabas. At ang mga grandmaster na mamamatay tao kanina ay talagang ibang-iba. Binata, may kakayahan ka. Ngunit ang pagkakamali mo ay ang iyong kayabangan. Nahamunin ang ating binatang pinuno ng pamilya Alcantara. Ay, Ang inyong binatang pinuno ang unang gumalaw. At paulit-ulit niyang ginagalaw ang aking mga tao, okay lang na ako ang lumalaban dito. Kailangan ko pang magtiis na manood ng nakakainis. Mag-record ng video para sa kanya. Ang bayad sa mental na pinsala ay hindi bababa sa 1 bilyong piso. walang galang. Ang panloob na enerhiya ng binatang ito ay mas malakas pa sa akin. Tito Antonio, patayin! Kung gusto mo pa lumaban, sasamahan kita. Kung hindi bayaran mo na ako, 1 bilyon at 500 milyong piso, ibibigay ko sa iyo ang mga litrato at video. Hindi ba 1 bilyon lang kanina? 2 bilyong piso. Ginoong de la Cruz. Sa oras na ito, bakit mo pa ginigipit ang pamilya Alcantara? Kung hindi mo ibibigay, patuloy akong magdadagdag, 2 bilyon at 500 milyong piso. Hindi ba isang suntok ni Tito Antonio ang tumama sa ulo mo? Tito Antonio 2 bilyon at 500 milyong piso deal. Tito Antonio, bakit mo siya binabayaran? Patayin mo na lang sila. Hindi ko kayang patayin ang binatang ito. Ang pinakamaganda ay pareho tayong mapipinsala. At saka hindi ko maaaring isugal ang reputasyon ng pamilya Alcantara. Mas mabuting kunin muna ang mga litrato at video bago magdesisyon. Ako. Binata, ang pakikipaglaban sa pamilya Alcantara ay hindi matalinong hakbang. Sa tingin mo ba, ang pamilya Alcantara ay nakikipaglaban sa akin? Matalinong hakbang ba iyon?
Ay, natakot ako kanina. Sabihin mo, pagkatapos magkulong ni Antonio Reyes, bakit naging mabait ang ugali niya? Napakadali na niyang kausap. Kakabreak lang niya sa antas ng pinagmulan. Hindi pa matatag ang antas na iyon, kulang ang lakas. Anong ugali ang kaya niyang ipakita? Tito Antonio, ano ang nangyari sa iyo? Wala akong problema. Nasaktan lang ako ng isang suntok niya. Siya? Siya ay isa lang. Isang batang may lakas ng Grandmaster. Paano kanya masasaktan ng isang suntok? Ang binatang ito ay may nakakatakot na lakas. Hindi masukat. Ang pagharap sa kanya ay mangangailangan ng pagsisikap. Kung gayon, gamitin ng pamilya Alcantara lahat ng kapangyarihan nito. Hindi ba natin siya mapapatay? Mas mabuting magpadala muna ng tao upang imbestigahan ang kanyang pinagmulan, alamin ang kanyang pagkakakilanlan bago tayo gumawa ng plano. Marco. Ano ang ginawa mo kagabi? Wala naman. Nakipag-usap lang kay Diego. Diego? Marami siyang tauhan. Puro magagaling ang mga kasama niya. Okay ka lang ba? Ay, wala talaga. Tara, gutom na ako. Tara. Ay, nakapagluto na ng almusal. Mabango Si Aling Nena na sinabi ko sa'yo. Inimbita ko siya. Tikman mo. Kahit hindi ka nasaktan ngayon, pero pinahiya mo si Diego, iyon ay isang sampal sa mukha ng pamilya Alcantara. Dahil sa tuso at kalupitan ni Don Ricardo. Tiyak na hindi niya ito papalampasin. Huwag kang mag-alala. Mag-isa ka lang mabuti. Magtrabaho kang panatag. Ako na ang bahala sa iba. Ama, pasensya na. Ako. Carlos, ang binatang pinuno ng pamilya Alcantara. Marami kang dinala, pero napahiya ka pa. Talagang pinahiya mo ang pamilya Alcantara. Ama, nagpabaya ako, Ama. Si Marco na binata. Mas matigas kaysa inaasahan. Ang bagay na ito, wag mo na itong pakialaman. Ako na ang bahala. Ang iyong paghihiganti. Ako mismo ang gaganti para sa iyo. Ang dangal ng pamilya Alcantara. Ako ang magpapanumbalik nito. Pasensya na. Nitong mga nakaraang araw, hindi ka nagpahinga, wala talaga akong alam sa negosyo. At hindi kita matutulungan. Ikaw naman. Ang pagiging tanod ko ay malaking tulong na sa akin. Marco. Amen. Gusto mo ba akong protektahan habang buhay? Oy. Don. Pinuno ng pamilya. Don Ricardo. Pinuno ng pamilya Alcantara. Wala na akong sasabihing walang kwenta. Isuko ninyo si Marco. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa inyong anak. Ako na ang magbabayad ng gastusin sa ospital. Akala mo ba walang pera ang pamilya Alcantara? Wala nang usapan. Kung hindi ninyo ibibigay si Marco, hahayaan ko ang buong pamilya Ramirez na maging alay sa kanya. Hindi ako. Oy. Don Ricardo, di ba? Ako ang may sala, ako ang sasalo. Diretsuhin mo ako. Ang talas ng dila mo. Ikaw, may gana ka pang sumagot? Handa ka nang mamatay? Bilang pagbabayad? Ang anak ninyo ang unang gumawa ng dahilan, depensa ko lang. Hindi kayo marunong tumanggap ng pagkatalo, natalo, kaya tumatawag ng tatay. Pinapayuhan ko ang pamilya Alcantara, na huminto na kayo. Kung hindi, sa susunod, itatali kita sa poste. Ikaw.
Marco, nasa panganib ka ngayon. Bukas ng umaga, umalis ka na sa lungsod ng liwanag. Magtago ka muna para iwas gulo. Tatawagin ko ang assistant ko para i-book ka ng flight papuntang ibang bansa. Tandaan, magsuot ng mask at salamin para hindi ka makilala kung may anumang kailangan. Pamilya Alcantara lang yan. Huwag kang mag-alala. Ikaw, Anong pinapanood mo? nanood ng short drama. Global live stream, pagkakasba ito. Ang ganda. Pinagbibidahan ni Xavier de la Vega. Ikaw. Kung ganoon, mamamatay kayong lahat. Marco, sabi ng isip ko dapat kang umalis sa lungsod ng liwanag. Pero gusto ko ring manatili ka sa tabi ko. Pagkatapos ng pagpapatuloy ng produksyon talagang mas naging abala. Ang lakas ng boses mo pumasok ka nang hindi ko makatok. Dati, hindi rin ako kumakatok. Ay, pasensya na. Malaking tao. Umuwi na tayo. Gutom na ako. Nandito na ang chuper at chef. Gusto mo bang bumili ako ng gulay? Hindi na pinapagluto ko na si Aling Nena at hinihintay tayo sa bahay. Ay oo nga. Muntik ko nang makalimutan. Medyo hindi pa ako sanay. Tara na, Guru Marco. Bilisan mo. Gutom na. Gininto ang manok na hita. Matagal ko nang hindi natikman. Buti pa si Aling Nena. Ako? Hindi mabait? Wala kang tatalo kay Aling Nena. Sige, kumain na kayo. Sandali. Ako muna. Hoy, ikaw. Tumatapang ka na? Ang manok na hita. May lason. Itong manok. May lason. Ano ka ba? Imposible. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung ayaw niyong maniwala, tanungin ninyo siya. Paano ko sasabihin na may lason ang luto ko? Sariwa lahat ng binili ko. Pinaghirapan ko buong hapon. Kung sabi ni Aling Nena walang lason. Eto. Subukan mo. Marco, wag kang maghanap ng gulo. Si Aling Nena, nag-alaga sa amin simula bata luto niya para sa buong pamilya. Bakit siya maglalagay ng lason? Tahimik. Kain. Kain. Aling Nena, bakit mo ginawa iyon? Tama nga. Ano bang nagawa sa iyo ng pamilya namin? Ma'am Sofia. Binibining Isabel. Wala akong choice. Ang anak ko nagsusugal. Malaking utang. Bali baluktutin na siya. Wala talaga akong magawa. Kaya pumayag ako sa hiling nila. Sino sila? Si. Ate Sofia, ayos ka lang ba? Ate Sofia, Pinaghalong lason. Mabilis kumalat. tatawag ako ng ambulansya. Huli na. Kailangan nating alisin ang lason ngayon. May magagawa ba ako? Kumuha ka ng yelo. Pagkatapos alisin ang lason, iinit ang katawan niya. Heto, Kulang. hahanap ako sa labas. Marco, ang init. Yellow. Yellow. Nagsisimula na bang uminit? Oh. Uminit na ba? O baka? Mukhang itong lason. Kailangan lahat itong maabsorb ng sabay-sabay. Pagkatapos, sa loob ng katawan ko, dahan-dahan ng matutunaw. Kahit immune ako sa lahat ng lason, pero kailangan ng oras para matunaw. Ngayong 2 araw,
Ang antas ay malamang mapipigil sa ibaba ng antas ng pinagmulan. Mga ganitong bagay. Maliban sa pamilya Alcantara, wala akong maisip na iba. Mukhang masyado akong mabait. Tatlong buwan na. Sa wakas, nabuksan na ang selyo. Nasaan ang liwanag kanina? Namalikmata ba ako? Buti na lang, naalis na ang lason. Ay, Nasaan si Marco? siguradong lumabas na naman para mag-away? 15 taon na. Sa wakas, makukuha ko na ang aking nakaraan. Mang David, ang artificial na buto na ito na binuo natin, Ay makakatulong sa mga may kapansanan na makabalik sa normal na pamumuhay. Napakagaling. Oo nga, ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng lahat. Kaya naman ang De La Cruz ay nakamit ang ganitong dakilang tagumpay. Tama ka. ngayong gabi, magdaos tayo ng salo-salo para ipagdiwang. At gantimpalaan ang lahat. Sige! Lay. Sabihin mo sa driver ni Marco na kapag tapos na si Marco sa klase, sunduin agad siya at iuwi para makasama sa salusalo mamaya. Siya. Opo. Sige, bilis. Sige, sige. Sophie, Ngayong gabi, magdaraos kami ng salo-salo sa bahay namin. Tiyak na maraming. Hik na gusto mo. Ang galing. Kuya Yelo, bukas, dadaling kita sa bahay namin para kumain. Sige. Mga binata at binibini, maupo na kayo. Aalis na tayo. Yehey! Yehey! Mukhang maganda ang mood ninyo. What? sigurado akong kaya. Patawarin ninyo ako sa biglaang pagdalaw. Don Ricardo, bakit kayo nagka-oras? Pumunta kayo rito sa akin? Umupunta lang ako kung may kailangan. Pumunta ako rito Upang makipag-usap sa pamilya De La Cruz. tungkol sa isang partnership. Ang aming pamilya De La Cruz ay pangalawang uri lamang na pamilya. Wala kaming partnership na maaaring pag-usapan sa pamilya Alcantara. Ang pamilya De La Cruz ay nag-develop ng proyekto ng artipisyal na buto. Narinig na ng mga pamilya. Ang teknolohiyang ito ay tiyak na Isang pambihirang tagumpay. Kaya ang aming pinuno ay umaasa sa proyektong ito. Magtulungan tayo para sa kapwa-benepisyo. Ako. Don Ricardo, paano ninyo gustong makipagtulungan? Kung angkop ang mga kondisyon, ang pamilya De La Cruz namin ay lubos na nagpapasalamat. Mukhang masaya kayong dalawa. Sigurado akong kaya ninyo. Patawarin ninyo ang aking biglaang pagdating. Don Ricardo, bakit kayo nagkaroon ng oras para bisitahin ako? Kung walang dahilan, hindi kayo pupunta rito. Pumunta ako upang makipag-usap sa pamilya De La Cruz. Makipag-usap tungkol sa isang partnership. Ang aming pamilya ay isa lamang isang pangalawang uri na pamilya. Anong partnership na maaari naming pag-usapan sa pamilya Alcantara? Ang pamilya De La Cruz ay gumagawa ng proyekto ng artipisyal na buto. Ang mga pangunahing pamilya ay nakarinig na tungkol dito. Ang teknolohiyang ito, Ay tiyak na isang. makabagong tagumpay na higit sa panahon. kaya ang aming pinuno ng pamilya ay umaasa sa proyektong ito. Makipagtulungan tayo para sa win-win na resulta. Ako. Don Ricardo, anong klaseng partnership ang gusto ninyo? Kung angkop ang mga kondisyon, ang aming pamilya ay lubos na mapalad. Ito ay lantarang pagnanakaw. Sino ang may hawak ng teknolohiya? Ano ba ang pagkakaiba? Kung sa tingin mo ay kulang ang hati,
Pwede akong magdagdag pa. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang pamilya Alcantara ay handang gawin ang lahat para sa pakinabang? Gusto mo lang gawing kasangkapan ang artipisyal na buto para kumita. Ang imbensyon ay produkto, hindi ba para kumita? Sa tingin ko, sa inyong dalawa, mas mainam na isipin ninyo ang pamilya de la Cruz na may 12 ng miyembro at ang inyong 7 taong gulang na anak na lalaki. Pag-isipan ninyo ito. Ano ang gagawin mo? Kung saktan mo ang anak ko, hindi kita papatawarin. Huwag saktan ng aking pamilya at mga empleyado. Ito ang patent at data ng imbensyon. Sana ganito na lang kanina. Hindi na sana nasira ang samahan ng dalawang pamilya. Ano ang problema? Pinapayuhan ko kayo na maging tapat. Ibinigay na namin ang lahat sa inyo. Ano pa ba ang gusto ninyo? Kayo ay hindi dapat nagsinungaling sa akin. Hindi. Marco, sa tingin ko, sasalakay na siya sa pamilya Alcantara. Hindi ko na siya pwedeng ilagay sa panganib. Ano ang magagawa natin? Ang desisyon niya, kahit 10 kabayo, hindi na mababago. May kilala akong isang tao. Noong araw, sikat na sikat siya. Pero matagal nang nagretiro sa mundo ng labanan. Si Mang Jose Lim. Kung maaaring hilingin siyang maging tagapamagitan sa negosasyon, baka may pag-asa pa. Pero ang pag-anyaya sa kanya ay hindi madali, di ba? Kahit ano ang halaga, gagawin ko ito. Mang Jose, pasensya na po sa abala. Walang anuman. Sa totoo lang, isa lang akong negosyante. Negosyo lang ang usapan. Tandaan mo ang mga kondisyong pinanggako mo. Oo naman, ang pabrika ng pananaliksik ng gamot ng langit ay pipiliin ang pabrika ng pamilya Lim. Ang bahaging ito ng kita ay sa inyo. Don Ricardo Alcantara. Tulad ng napag-usapan natin, magkakasundo ang dalawang pamilya. Mabuti ito para sa ating dalawa. Kung talagang may mabuting intensyon ang Ramirez, hindi nila hahayaang si Marco hamunin ang autoridad ng pamilya Alcantara. Si Marco ay pabigla-bigla. Ngunit wala siyang intensyong mang-insulto sa binatang Alcantara at sa pamilya Alcantara. Handa akong magbayad ng 1 bilyong piso. At ipapangako na unahin ang supply ng gamot ng langit at bigyan ang pamilya Alcantara ng unang karapatan sa pagbebenta. Sana ay patawarin mo kami. Ang gusto ko ay ang patent ng formula ng gamot ng langit at ang grupo ng Ramirez. Ang 51% na kontrol sa pagmamayari. Ang kahilingan na ito ni Don Ricardo Alcantara at ibigay sa kanya ang gamot ng langit at ang Ramirez. Ano ang pagkakaiba? Ang gusto ko ay ito. Kung tinanggap ni Don Ricardo Alcantara ang negosasyong ito, hindi ba ito ay para magbigayan tayong dalawa upang magkaroon ng mapayapang pag-unlad? Ma'am Sofia, talagang bata ka pa. Ano ang ibig mong sabihin? Ako ay hindi umaasa na sasang-ayon ka. Ngunit, dahil pumunta ka ngayon, kung sasang-ayon ka o hindi, hindi na ito ang desisyon mo. Sa liwanag ng araw, mangahas ka bang saktan ako? Gusto kitang patayin. Ngunit, kung ikaw ay magiging babae ng aking anak, makukuha ang gamot ng langit at ang Ramirez. Ikaw ay maaaring hindi mamatay. Kung ano ang ama, ganoon din ang anak. Huwag mong subukan. Mang Jose, ito. Ma'am Sofia, paumanhin. Sa pagdaya ko sa iyo ngayon, wala akong magawa.
Ngunit ang utos ni Don Ricardo Alcantara, kailangan kong sundin. Ikaw ay tao rin, ni Don Ricardo? Mang Jose, nandito. Tara, inom tayo. Oo. Maraming salamat, Mang Jose. Marco. Marco, di ba? Sa tingin mo, yang binatang iyan ay maglalakas loob na iligtas ka? Sana dumating siya. Pinahiya niya ang anak ko at sinira ang magandang balak ng pamilya Alcantara. Ang mga utang na ito ay sabay nating bayaran. Bakit may ganito mabigat na amoy dugo? Masyadong malaking sugat. Wala nang magagawa. Anak ko. Marco. Pakiusap. Dalhin mo siya. Umalis sa lungsod ng liwanag. Hayaan siya. Mabuhay. Sige na. Sinanga. Ako ang sasagot sa karmang ito. Kung sa hinaharap ang iyong anak na si Marco, Magkaroon ng kakayahang maghiganti tiyak kung hahayaan siyang tapusin ang karmang ito. Kung hindi kaya, tiyak ko ring protektahan siya mabuhay ng payapa at mamatay ng mahinahon. Sophie, huwag kang matakot. Ito ang dalagang anak ng pamilya Ramirez. May sarili siyang landas na tatahakin. Kung sa hinaharap ay may tadhana kayo, magkikita pa kayo? Hindi. Wag. Sophie. Dong Ricardo. Luma at bagong poot. Ang buhay mo. Kukunin ko. balita ko, gaano ba kagaling si Marco? Hindi ako naniniwala. Darating siya ngayon. Palalabasin ko siyang buhay. Puro ambas sa paligid. Isang maliit na tanod lang. Baka, hindi na natin kailangan kumilos. Kung tungkol kay Sofia. Kahapon nang makita ko siya. Ang ganda talaga. Kung nagsawa na si Binatang Alcantara, bibigyan ba niya tayo para ma-enjoy natin? Tulong! Mga walang kwenta. Palabasin si Don Ricardo. Marco, tiyak ka na ba?
Nasa akin pa si Sofia. Lakas ng loob mo pa bang sabihin iyan? Ang yabang mo. Bitawan mo ang anak ko. Tatay, Ikaw lang mag-isa ang pumunta sa pamilya Alcantara. Bobita ka ba? Tumakbo ka na. pakawalan mo agad ang anak ko. Sumuko ka na. Kung hindi, papatayin ko siya ngayon din. Akala mo hindi ko kaya? Galawin ang anak mo, ha? Don Ricardo. Limitado ang pasensya ko. Bibilang ako ng 10. Pakawalan mo si Sofia. Kung hindi, mauuna ko nang ipadala ang anak mo patungo sa kamatayan. Marco, Marco, itong milenyong balista. Hindi ba sabi nila, sa ilalim ng antas ng pinagmulan, tiyak na mamamatay? Ang binatang ito ay nakipaglaban na sa akin dati, hindi siya natalo sa akin. Kahit papaano, ay umabot na siya sa antas ng pinagmulan. Minamaliit kita. Si, wala na akong pasensya. Diego, wag mo akong sisihin. Kung may sisihin, sisihin mo ang tatay mo na ayaw kang iligtas. Kung maglalakas loob kang saktan ako, Ang buong pamilya Alcantara ay tiyak na pupulbusin ka. Sa tingin ko, wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Marco, nauunawaan ko ang iyong intensyon. Hindi mo kailangang para sa akin isakripisyo ang iyong buhay. Umalis ka na. Sofia, sa sandaling ito ginagawa ko ito para sa iyo. Ngunit kasabay nito, para rin ito sa aking pamilya. Anak ko, Diego, lahat makinig sa utos ko. Patayin ninyo siya. Patayin siya. Ibibigay ko ang kalahati ng kayamanan ng pamilya Alcantara sa sino mang papatay sa kanya. Ano pang mga lansangan? Ilabas mo na lahat. Ano pang mga lansangan? Ilabas mo lang. Ngayon ay gagawin ko siyang maging alay. Maging kasama ng aking anak sa libing. B. Mag-ingat, pinuno ng pamilya. Masyadong madali ang kamatayan mo. Swerte mo naman, ano ka ba talaga? Tumutulong sa masama. Pinatay ang aking mga magulang. Hindi dapat ikalungkot ang kamatayan mo. Marco. Marco. Hindi pa naalis ang natitirang lason. Kailangan kong gamitin ang panloob na enerhiya para pigilan ito. Hindi ito magandang paraan. Walang problema. Matigas ang ulo kahit malapit ng mamatay. Ako, 10 taon na ang nakalipas, ay nakapasok na sa antas ng pinagmulan. Ikaw ay kararating lang sa antas ng pinagmulan. Ang tunay mong enerhiya ay manipis. At natamaan ka ng isang palad ko. Hindi ka talaga makakalaban sa akin. Kung dinala mo sina Daniel Castro at ang kanyang grupo dito, baka mas matagal ka pang mabuhay. Ngayon, kailangan mong bayaran ang iyong kayabangan sa pamamagitan ng pagbabayad ng halaga. Marco. Ang Ramirez at ang gamot ng langit maaari kong ibigay. Pakawalan mo siya. Patay na ang anak ko. Kahit ano pa sabihin mo, huli na. Maganda ang pagdura ng dugo na ito. Ang sarap. Ang lason na hindi ko nailabas. Sa wakas ay nailabas. Ngayon sa wakas, hindi ko na kailangang pigilan ang aking lakas. Antas ng banal na pinagmulan. Ikaw ay nasa antas ng banal na pinagmulan? Imposible ito. Buong buhay akong nagsanay na sa antas ng pinagmulan pa rin. Sobra akong mahina. Imposible.
Ako ang hari ng lungsod ng liwanag. Hindi ko papayagan na may ibang mas malakas sa akin. Ikaw? Sino ka ba talaga? 15 taon na ang nakalipas. Ang anak ng pamilya De La Cruz na iyong pinatay. Marco De La Cruz. Ikaw ang nalalabi ng pamilya De La Cruz. Noong araw, sa aking mga magulang. At sa mahigit 30 taon ng pamilya De La Cruz noong ginagawa mo iyon. Naisip mo bang darating ang araw na ito? Hindi. Imposible. Lahat ng tao ng pamilya De La Cruz ay patay na. Paano ka nabubuhay? Ang kasamaan ng pamilya Alcantara talagang minana ng lahi. Inagaw mo ang tagumpay ng aking ama. At ang anak mo ay nang-agaw ng tagumpay ng aking asawa. Ang ganti ng pamilya Alcantara ay darating na. Pinagplanuhan ko ito ng maraming taon. Sa huli ay isang malaking pagkabigo. Wala ring nangyari. Ang langit ng lungsod ng liwanag ay magliliwanag na. Marco, Ikaw, Sophie, naalala mo pa ba ako? Baka nakalimutan mo na. Noong bata pa tayo, nagkita na tayo. Sophie, gusto mo pa bang maglaro ng pagluluto ngayon? nagdala ako ng manika ngayon. Si Kuya Yelo ang magiging tatay, ako ang magiging nanay. Sige, susunod ako sa'yo. Protektahan kita palagi. Oo, kapag lumaki na ako, pakakasal ako sa'yo. Sophie, anong nangyari sa'yo? Kuya Yelo, noong nakaraan, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ano? Gusto mo ba? Protektahan mo ako habang buhay.